praise you till I die. El Shaddai. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sa mga sandaling ito, pinupuri ka namin at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Linuluwalhati ka namin sa inyong kabutihan at katapatan at humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga may karamdaman ay inyong ganap na pagalingin. Ang lahat ng mga pinaghihinaan ay inyong palakasin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan ay inyong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang mabuting balita, ang mensaheng nagpapagaling, upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Amen! Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Ang pinagpalang 34th anniversary sa Singapore chapter. Amen? Sumayin niyo ang Panginoon. Brothers and sisters, our healing message for this afternoon is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Mark, chapter 12, verses 28 to 31. One of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked him, "Of all the commandments, which is the most important?" "The most important one," answered Jesus, "is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these." Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. All hail King Jesus.
Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Brothers and sisters, I have good news for you. Ang healing text message natin ngayong hapon ay, Jesus said, the most important commandment is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Ngayon, tatanungin ko kayo. What is the most important commandment? Ano ang isasagot ninyo? Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength, and love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. Bakit nakasulat dito these? The greatest commandment is only one. Tama ba? Okay. Ang healing password ng ating healing text message is hear. Sabihin niyo, hear. Hear. Pakinggan. Pakinggan mo, O Israel. Why is the command hear important? Bakit importante ang utos na pakinggan? According to St. Paul in his letter to the Romans, chapter 10, verse 14, sinabi niya, before people can pray to the Lord for help, they must believe in Him. Before they believe in the Lord, they must hear about Him. And for anyone to hear about the Lord, someone must tell them. So faith comes from hearing the Word of God. And people hear the Word of God when someone tells them about the good news of our Lord Jesus Christ. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. So saan nanggagaling ang faith? So, faith comes from hearing. Hearing the Word of God. And the Word of God is heard when someone tells them about the good news of our Lord Jesus Christ. Amen? So faith is important.
Sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, paano naman sila tatawag sa Panginoon kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? At paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng Amen. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ayon kay Mark, ayon kay San Marcos, the Gospel according to Mark, sabi niya, have faith in God. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believe that what they say will happen, it will be done for them. Therefore, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Mga kapatid, ang pananampalataya nyo, pwede niyong sabihin sa bundok, tumalon ka sa dagat, at ang bundok tatalon sa dagat. Sabihin niyo sa lahat ng balakid ninyo sa buhay ninyo, tumalon kayo sa dagat, at tatalon yan. Sabihin niyo sa lahat ng mga problema ninyo, problema, mawala kayo sa pamamagitan ng aking panalangin sa ating Panginoon at mawawala ang inyong mga problema. Amen? Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Sinabi rin ng ating Panginoon sa Ebanghelyo niya sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ang lahat ng may pandinig, very good, makinig. Unawain niyong mabuti ang inyong naririnig. Sapagkat ang sukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin sukat na gagamitin sa inyo. Amen? Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kaalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka dyan, tumalon sa dagat, at ito'y mangyayari. Kaya anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yun at matatanggap ninyo. Kaya itaas natin ang ating mga prayer requests and let's give thanks with a grateful heart. Jesus Christ, His Son.
tayo at sabihin natin, Panginoon, makalangit na Ama, nag-iisa at kataas-taasang Diyos, na tangi naming sinasamba, pinupuri, at pinagkakatiwalaan. Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng bagay at sa lahat ng panahon. Nagsusumamo po kami na ipagkaloob niyo po sa amin ang inyong awa para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At ipagkaloob din po ninyo ang inyong biyaya para sa aming mga kahilingan. Sa ngalan ni Jesus, kami nananalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Sinabi rin ni Jesus, whatever you have, the more will be given to you. At kung ano ang ano yun? Kung ano ang meron ka, kung meron ka, dadagdagan pa ng Panginoon. At kung wala ka, kung ano ang kakaunting meron ka, mawawala sa inyo. Ibibigay pa sa iba. Amen? Kaya dapat palaganapin ninyo ang inyong pananampalataya. Amen. Ngayon, paano natin mamahalin ang Diyos? How to love the Lord our God? Hebrews chapter 11 verse 6 says, without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Kaya ngayon, sasagutin natin ang tanong, paano natin mamahalin ang Diyos? Kaya awitin natin ang I Believe. Every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe that everyone that goes astray, someone will come show the way. I believe, I believe, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe in the grace somewhere is every word. Every time
believe or see the sky, then I know I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a limb, or see the sky, then I know Purihin, purihin ang Panginoon. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Happy 34th anniversary Singapore chapter. Gising pa kayo? Parang happy 34th anniversary Singapore chapter. Yan. Mas buhay. Amen. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Buhay na buhay tayo. Okay. The message that I'd like to share with you this afternoon is from Mark 12, verse 30. Love God with all your heart and with all your soul. So para mas madali nating maalala, may password din ako. The word is love. Yan, love. Pero explain ko muna kung ano yung heart and soul. In the Bible, in scriptural meaning, heart, kumbaga parang sa heart of the city, is yung puso. Diba? So heart, dito sa ating reading, is the center of our being. Is the center ng ating pagkatao. Amen? Amen. Kaya we must make God the center of our lives. Pero parang kulang yon. Kasi dapat may kasama yung soul para tulang tunay nating iniibig ang ating Panginoon. Amen? The soul in the Bible is our mind, our will, and our emotions. Ang ating isip, ang ating kalooban, at ang ating damdamin. We must love God with all our hearts and our soul by putting God in the center of our life, of our will, mind, and emotions. Amen? So, paano nga ba natin mamahalin ng buong puso at kaluluwa ang ating Panginoon? Handa na ba kayong makinig? Oh, sabi ni Brother Rene, here yung kanyang password. So, okay, let's start. Lord, let's go. Amen? Amen. The first letter of love, L. Yan. Live. Live. Hindi aalis ha. Yung mabuhay. Live. Okay, there are 3 ways to live. According to Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ang buhay ko ngayon ay ayon na sa aking pananampalataya sa Anak ng Diyos.
na nagmamahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. So the first L, live, means to live by faith in Christ. Mamuhay tayo ng may pananampalataya. Okay. Second, live. According to 2 Corinthians chapter 5, verse 15, and he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. At siya'y namatay dahil sa lahat upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Second, live means to live for Christ. Mamuhay tayo para kay Kristo. Pero teka, sumesenyas yung aking mga kapatid. I'm sorry. Upo na po tayo. Baka nga umalis kayo, you might leave. Diba? Baka mapagod kayo, meron pang si Brother Franklin tsaka si Brother Michael. Okay. So, nasa letter L pa lang naman ako. Meron pang OVE. Okay. So, pangatlong live is according to 1 John chapter 2, verse 6, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Amen? Okay pa kayo? Yan. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesu Kristo. So live like Christ. Mamuhay tayong tulad ni Kristo. So when we live by faith and we live for Christ and live like Christ, yan ay patunay na ating iniibig ang ating Panginoon. Amen. Mahina, lakasan niyo pa. Okay. Okay pa kayo? Yan. Second letter pa lang ako. Okay, the second letter is? Yan. So Jesus said in John 14, verse 15, if you love me, keep my commandments. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, our O is correct. Obedience. Yan. According to Deuteronomy 28, verses 1 to 2. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come to you and accompany you if you obey the Lord your God. Amen? Okay. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapa sa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Amen? Dahil sa pagsunod natin sa mga utos at salita ng Diyos, darating
Darating. Darating ang pagpapala, gantimpala, at himala sa ating buhay. Amen, Brother Mike? Sigaw natin, amen. Amen. Okay. Brother Mike, may kikwento lang ako. Okay lang? Amen. Konti lang, maikli. Okay. A few weeks ago, lumapit sa akin si Sister Luisa and si Brother Rico. Sabi niya, Sister Sherry, sabi po ni Brother Mike, kayong magkakapatid ang magtotok sa Singapore. Sabi ko, ha? Sabi ko, pero para akong binuhusan ng malamig na tubig. Pero, sabi ko, wala naman akong nasagot kundi, okay. Okay. Dahil sinabi ni Brother Mike, at dahil para sa gawain ng ating Panginoon, ang request niya. Amen? Kaya, according to Ephesians chapter 6, verses 1 to 3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang inyong buhay sa lupa. Amen? Amen. Ito ay susi sa ating kasaganahan at mahabang buhay. Glory to God, glory to Christ Jesus. Nais niyo bang humaba ang inyong buhay? Amen! Amen. Lahat ng masunurin, sumigaw ng Amen! Glory to God, glory to Christ Jesus. Now, the third letter is V. Very good. Okay. Jesus said in Revelation chapter 2, 26 to 27, to the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nations. That one will rule them with an iron scepter and will dash them to pieces like pottery. Just I have received authority from my Father. Sa magtatagumpay at tutupad ng ipinapagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko sa Kanya ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang palayok. So our V is victorious. Yan. Sigaw natin, victorious! Yan. Dahil minahal natin ng buong puso at buong buhay at sinunod natin ang utos ng salita ng Diyos. Sunod-sunod. Sunod-sunod, my brothers and sisters, ang mga pagpapala at tagumpay sa buhay natin. Amen. Okay. Nais nyo bang magtagumpay sa buhay? Amen. Nais nyo bang mapagtagumpayan ang inyong mga problema? Ang mga karamdaman? Okay. Question. Do you live by faith? Do you live for Christ?
Do you live like Christ? Yan. Oh, mahina. Pero talagang mahirap. Pero kailangan, dapat kayanin natin. Oh, sumusunod ba tayo sa salita? Amen. Malakasan natin. Yan. Sigaw natin. Tagumpay tayo! Okay. Glory to God, Christ Jesus. Our last letter. Yes, our last, but it is not the least. Okay? According to 1 John chapter 4, verse 16, and so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. Nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. So, our E is El Shaddai. Our God Almighty is love. May naalala ko kwento habang ginagawa ko to. Okay lang, pangalawang kwento. Bored na ba kayo? Hindi. Okay. Okay, 9 years ago, ang pangalawa kong anak na lalaki, di ko alam kung napakinggan nyo na-stroke siya. Nagkaroon siya ng subarachnoid hemorrhage. Yan. So, tinakbo namin siya sa hospital. Sabi tinawagan ko, kuya ko, si Doc Frank. Nung nalaman niya yung sitwasyon, sabi niya sa akin, Sherry, ihanda mo na yung sarili mo. Di ko maalam kung anong ibig sabihin nung ihanda ko ang sarili ko. Pero, nung nalaman ko na, sinasabi na kung anong klaseng stroke yon, nabibihira ang nagso-survive sa ganong klaseng stroke. So, nanalangin ako. Sabi ko, Lord, bigyan niyo ng kalakasan yung anak kong si Mikey para mapagtagumpayan niya ang pagsubok na hinaharap niya. Bigyan niyo siya ng kalakasan para ma-overcome niya. And Lord, sabi ko, bahala na kayo kay Mikey. Your will be done. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, binigyan niya ng pangalawang buhay si Mikey. Salamat sa Diyos at napagtagumpayan naming lahat ang pagsubok na iyon. Because Yahweh El Shaddai is our God who is more than enough. Amen? To love God with all our heart and all our soul means to live a life of obedience to God, and you will have a victorious life with El Shaddai. Our love for the Lord is reciprocated by God's love. Kaya tayo ay tagumpay, and that is the power of love. Amen.
natin ang Panginoon. Alam niyo ba, pinagpala kayong Singapore chapter? 4 na pari ang nag-homily sa inyo. Ngayon, 4 na anak ni Brother Mike ang nagbibigay ng message. Special ang Singapore chapter. Amen. Happy 34th anniversary sa lahat ng Singapore chapter. Sinisay niya sa aking kapatid. Upo muna kayo lahat. Pero ang tumatayo, pinagpapala ng Panginoon. Naniniwala kayo? Napakinggan niyo ba mabuti ang salita ng Diyos handog sa atin ngayon? Napakinggan niyo mabuti? Nasiyahan ba kayo? Naliwanagan ba kayo? Lumakas ba ang kalooban ninyo? Aha, alam nyo na ang sikreto. Ang mabuting balita ay nagpapalakas. Ha? Ang malungkot, pinasasaya. Ang may karamdaman, pinagagaling. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tatandaan ninyo, ang salita ng Diyos, hindi sa isip nilalagay, kundi sa puso. Pag sa isip nyo nilagay yan, ang tao yumayabang. Yumayabang. Kasi napupuno ng katalinuhan. Pero nawawala siya sa landas ng buhay. Ang salita ng Diyos, nilalagay sa puso. Amen? Tinatanim sa puso. Sa taong may mababang kalooban. At pag tinanim mo sa puso ang salita ng Diyos, diyan mananahan ang espiritu ng katotohanan. At palagi ka nang sasamahan ng Panginoon. Amen? Okay, ito usapan puso sa puso. Lagay niyo yung kanang kamay sa tapat ng yung dibdib. At sabihin niyo, Panginoong Hesus, sa puso ko, Ikaw ay aking iingatan. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin si Yahweh. Okay, si Sister Sherry, madaming kwento. Ako pwede rin kwento. Actually, mayroon akong request. Okay lang mag-request sa inyo. Total, granted na ang mga prayer request nyo. Kami naman ang hihingi ng request, kung pwede. Alam niyo, sa lahat ng pagkakataon na ako'y nakakaharap sa ating mga kapatiran, isa lang aking kahilingan, na palagi niyong sasama sa inyong araw-araw na panalangin at inyong prayer request ang ating minamahal na servant leader. Amen? Mahal niyo ba si Brother Mike? Napakahina, no? Mahal niyo ba si Brother Mike? Amen. Okay, araw-araw niyong panalangin sa ating Diyos na patuloy siyang patnubayan, bigyan ng kalakasan, at ng mahabang buhay. Amen? Pero meron pa ako isang prayer request. Palagi ko nakakalimutan. Alam niyo pala, ang panalangin na yan kay Brother Mike, buy one, take one. Alam niyo ang buy one, take one? Alam niyo kung bakit buy one, take one? Kasi ang pinagdadaanan ng asawa mo, pinagdadaanan mo rin. Amen? Sa hirap at sa ginhawa. Amen? Kaya ito matinding panalangin. Papanalangin niyo rin si Sister Belen. Gusto niyo malaman kung bakit mas matindi ang panalangin dyan kay Sister Belen? Kwento ko sa inyo, Kung yan, araw-araw, 24 oras kayo manalangin para kay Sister Belen. Kwento ko lang muna sa inyo si Brother Mike kung bakit ako hangang-hanga sa aking tatay. Alam niyo naman, mayroon siyang pinagdadaan ng kahirapan ngayon. Hindi naman kaila sa inyo yan. Diba? Pero ni minsan, hindi ko siya nakitang nagalit,
nainis, na-frustrate. Ha? Pag nakikita namin palagi si Daddy, tatawa lang yan. Kahit hirap na siya magsalita, ha? Natatawa siya. So he's always joyful. He is always grateful despite all of this na pinagdadaanan niya. That is the difference sa isang taong may pananampalataya sa Diyos. Amen? Ha? Hindi siya natitinag ang kanyang pananampalataya. Always positive. Ha? Alam niyo ba kung katawan niya, katawan ng 86 years old, ha? Kung pagkukumpara natin ang kalakasan ng isang tao sa edad, ang spirito niyan, teenager. His spirit is alive. At nagpupuri sa Panginoon at hindi nagdududa sa Panginoon. Ha? That is faith. Huwag kayong matatakot kahit anuman ang inyong pinagdadaanan. Amen? Ha? Yan ang ehemplo na susundan natin. The opposite naman yan is huwag kayong magagalit. Ha? Huwag galit at takot ang iiral sa inyo. That is the difference between my father and my mother. Naintindihan ko naman yan kasi mahal mo sa buhay yan. Diba? But remember, never make decisions out of fear and pain. Takot. Ha? Huwag kayong mag-aano dyan sa pananampalataya nyo sa Diyos. Magtiwala kayo sa Diyos. Ha? Alam niyo ba ang taong, may tanong ko sa inyo. Pag ang tao lumangoy kalaban ng alon, anong mangyayari? Ha? Anong nangyayari? Di ba malulunod? Ha? Kasi lumalaban ka sa alon eh. Ha? Kahit anong gawin mo, lakas ng katawan mo, pag nilabanan mo ang alon, mapapagod ka at malulunod ka. Ang sabi ng iba, sumabay ka sa alon at gumilid ka. Ganyan ang Espiritu ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ng alon, dadalhin ka at ililigtas ka niya. Amen? Huwag mong lalabanan, magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Huwag mong lalabanan. Alam niyo, ang akin lang ikwento ko sa inyo, ha? Ako kasi, naniniwala ako na hindi na ako natatakot sa kamatayan. Ang isang Kristiyano, hindi na natatakot sa kamatayan. Kasi napagtanggap po yan, tagumpayan ng ating Panginoon yan, ang kamatayan, ha? Meron na tayong buhay na walang hanggan. Tama-tama sinabi ni Father kanina, di ba? Sa gospel message niya kanina. Always be thankful. Sa araw-araw na binigay sa inyo ng Diyos, always be thankful. Kahit anuman ang inyong pinagdaanan, sobra-sobra pang kabutihan ang binigay sa inyo ng Diyos. Amen? Sa buhay niyo sa mundo, sobra-sobra pang kabutihan ang binigay sa inyo ng Diyos. Ako, 2 bagay lang. Pag ako dumadaan sa pagsubok o kahirapan, 2 bagay lang ang pinasasalamatan ko sa Panginoon. After that, bonus na talaga. Wala na. Lord, kota na ako. Doon sa 2 bagay na yun, kota na ako, Lord. Wala na ako hihingi sa iyo. Buo na ang buhay ko. Unang-una, nung nilips to lips ako ng asawa ko. Iyan ang pinakauna experience ko na, alam niyo, hinalikan ako niyan, hindi ko pa tinatanong, hinalikan ako. Nagulat ako, buong gabi nanginginig ako. Totoo. Buong gabi hanggang kinabukasan nanginginig ako. Ha? Hindi pa naman ako nagpropose, bigla akong hinalikan. Sabi ng tatay ko doon, pag hinalikan ka ng isang babae, pakakala mo na yan. So yan ang aking sister wife. Doon pa lang, sabi ko, Lord, salamat. At pinadama mo sa akin yun. Pangalawang bagay, na so, pasasalamat ko sa Diyos. Yung aking panganay na anak, yung naamoy ko yung bumbunan niya, nung baby siya, kinakarga ko siya, hindi ko makakalimutan yun.
Naamoy ko, alam mo yung amoy ng baby na mabango. Sabi ko, Lord, salamat. At binigay mo sa akin ang karanasan na ito. So those two things, every time na may nangyayari sa buhay ko, binabalikan ko lang yon. Kasi doon pa lang, kota na ako. Wala na akong kailangan hingin sa Panginoon. Amen. So mananalangin tayo palagi. Huwag takot, huwag takot ang iiral sa inyo. No, not fear. Sabi nga ng wife ko, palagi nang inuulit, let God, let go. Pabayaan mo ang Diyos. Pabayaan mo ang kumilos ang Panginoon at papakita nga ng tanda, himala at kababalagan. Amen? Amen. So always pray for my mother and my father for the trials that they are undergoing. But I believe with the faith of my father, yung spirit niya, yun ang bumubuhay sa amin. Yun ang nagpapalakas sa amin. Kahit ang mga tao sa gawain, nakikita ko, di ba? Hindi niya na naiintindihan, pero andun pa rin ang tao. Alam mo, sabi sa akin, bakit kayo nandito pa rin? Hindi niyo naman naiintindihan ng tatay ko magsalita. Sabi sa akin, Doc, marinig lang namin ang boses ng tatay mo. Blessed na kami. Amen? Sabi na nga ng Diyos, sabi ko, Lord, ba't mo kang pinahirapan ng ama ko? Naisip ko nung 40th anniversary, sabi ko, Lord, sabi nga ni Bishop ba't mo tinanggal ang boses na isang propeta? That's the words of Bishop Pacani, not my words. At pinahirapan mo siya. Bakit nga ba ganoon, Lord? Ba't mo pinahirapan na ganoon tatay ko? Ang sabi sa akin ng Panginoon, hindi ko pinahirapan ng tatay mo, tinaas ko pa siya. Sapagkat hindi niya na kailangan magsalita, there is overflowing grace. Amen? Amen. Okay. Meron naman ako isang kwento sa inyo. Okay lang. Total si Sherry, nakatatlo yan Ako, 2 lang. Let me share with you, before we go back to the healing message, let me share with you muna my experience recently. I was invited to deliver the healing message sa Abu Dhabi chapter. And their 3rd Mid-East Convention, naimbitahan po ako doon. 30th anniversary ng Abu Dhabi chapter. Actually, inayawan ko na po yun. Kasi previous to that, anniversary ng USA Canada, ako rin po ang guest speaker doon, magkadikit. Sabi ko, sinabi sa akin ni Sister Luisa, Doc, nire-request ka ng Abu Dhabi chapter kung pwede ka. Sabi ko, sobra naman yan. Magkadikit, pag-uwi ko, 1 linggo, tatakbo na ako sa Abu Dhabi chapter. Kung ako alam naman yan, pag ako naghanda ng healing message, 1 taon. Hindi naman ako kasing galing ni Brother Mike na linggo-linggo. Ako pinagdinilayan ko mabuti. So sabi ko, mahirap yata yan, sabi ko. Pero ibang kwento yon. Ang gusto ko lang i-share sa inyo, buhay na buhay ang gawain ng El Shaddai sa Middle East. Alam niyo kung bakit? Dumating kami doon, madaling araw. Akala namin tulog na mga tao. Diretso na kami sa hotel. Padating namin doon, andoon lahat, council ng UAE, council ng Sharjah. Hindi naman lahat sila, pero may representative yung council ng Sharjah, council ng Dubai, Ras Al Khaimah, at saka Abu Dhabi. Madaling araw andoon. May dalang bulaklak at may dalang banner. Sabi ko, si Brother Mike lang po, wag na kami. Brother Mike treatment yung pag ganun tawag ko dun Siyempre, di ba? So sabi ko, nagulat lang ako doon na they took their time out. Kasi madaling araw yung kinabukas may trabaho sila. Pero andun pa rin sila, sumalubong sa amin. Sa pag-ano namin doon. At magandang kanilang organization doon. Nakikita mong buhay ang gawain kasi lahat ng ibang chapters sumuporta. Bahrain, Kuwait, Jordan, andun lahat sila. Ang laki ng gawain doon. So doon mo makita na kumikilos ang kamay ng Diyos sa gawain ni El Shaddai sa Middle East.
Amen? Alam niyo ba dahil doon pinagpala rin kayo? Alam niyo kung bakit? Nung kami dumating dito sa Singapore, at least may isang council na sumalubong sa amin. Yun lang nga, dating council at hindi taga Singapore. Si Brother Bobby, council ng Dubai dati yan. Ang sumalubong sa amin. Ando rin si Sister Lynn at saka si Brother Mamet. Ibig ko sabihin, kahit paano, meron pa rin nakakaalala at pumupunta doon. Isipin mo, galing pang Manila yan para sumalubong lang sa amin. Yan ang spirito ng Middle East. Faith, love, and unity. Buhay na buhay. So salamat, Brother Bobby, sa inyong pagsalubong. Okay. Pasensya kayo, napakaba tayo sa kwento. Balik ang message. To love God with all your heart, with all your soul. Now, to love God with all your mind. Loving God with my mind means renewing my mind. Pagbabago ng inyong isip. So that you may be filled with God's wisdom and not your own wisdom. Magagawa mo lang yan sa pakikinig at pananalig sa mabuting balita. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Isaiah 55 verses 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Tatandaan nyo, God's will and thoughts are good, pleasing, and perfect. As much as possible, fill your mind with the Word of God. Dapat ang namumuhay sa ating isipan ay ang salita ng Diyos. Huwag ang kaalaman ng mundo. Huwag kayong aasa doon sapagkat may hangganan yan. Pero ang kaalaman ng Diyos, walang hangganan yan. Amen? Romans chapter 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will, His good, pleasing, and perfect. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Isang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa Diyos. Tatandaan ninyo, ang imposible sa mundo, posible sa Diyos. Amen? Ang may sakit, pinagagaling. Ang may utang, nababayaran ng utang. Ang malungkot, pinasasaya. Ang dumadaan sa matinding pagsubok, nililigtas at binibigyan lunas ng Panginoon. Sapagkat ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. God will make a way where there seems to be no way.
Purihin, purihin. Purihin natin ang Panginoon. Okay, you may sit down. Narinig natin kanina to love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Ngayon, alamin natin with all your strength. Lahat ng iyong kakayahan na kaaya-aya sa Diyos. It is living by faith so that other people may see God in you. Narinig niyo yun? Living by faith so that other people may see God in you. Mamuhay kayo ayon sa inyong pananampalataya upang makita ng iba ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa inyo. Amen? Magiging kang halimbawa sa iba. Romans 12, verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is true and proper worship. Ang paggawa ng mabuti at kaaya-aya sa Diyos. Alam niyo kung ano yun? Paggawa ng mabuti. Ang pananampalatayang may kalakip na gawa. Amen? Hindi niyo pwede sabihin sa Diyos na meron kayong pananampalataya pero wala kayong kalakip na gawa. Going back to sa sinabi ni Father sa kanyang homily, maraming pinagdadaanan ng ating bansa ngayon. Di ba? Kung palagi kayong nanonood ng YouTube, Facebook, so alam niyo na yung mga kotse ni Bryce Hernandez. Alam niyo na yung mamahaling payong na may kasamang kotse. Ano ba? Pero sa totoo lang, pag nilayan niyo mabuti, kung bakit nangyayari yung bagay na yun. Remember this. Kasi ngayon, masyado tayong emosyonal sa lahat ng bagay. Di ba? Yung iba nga, kinukuyog na yung mga tao doon. Every time may nakakausap ko, galit na galit. Galit na galit sa mga magnanakaw, na nagnakaw sa gobyerno. Galit na galit sa mga politiko natin. But always remember ano bang punot dulo nito? You should hate the sin, not the sinner. Amen? Alam niyo kung bakit nagkahagulang bansa natin? Kasi wala na tayong takot sa Diyos. Amen? Wala na tayong takot sa Diyos. Yan lang yan, ang dahilan. Hindi sinasabing, palitan natin si ganito, palitan natin yung sistema ng gobyerno natin. Magbalik loob tayo sa Diyos. Amen? Hindi na tayo takot sa kasalanan. Hindi ba? Kasi kung matibay ang iyong pananampalataya, what does with all your strength mean kung may pananampalataya ka sa Diyos? Mahihindihan mo lahat ng kasalanan. May lakas loob ka, humindi. Tatandaan nyo, we are in a spiritual battle. We are both beings of spirit and body. So ang kalaban natin, yung pita ng laman. Kaya dapat ang mangiibabaw sa atin ang Espiritu ng Panginoon. Amen? Kung ikaw ay may habag sa Diyos at natatakot ka sa Diyos, tatanggap ka ba ng suhol? Hindi. Amen? Iisipin mo ang gawin yun? Hindi. Kasi may takot ka sa Diyos. At naniniwala ka sa utos ng Diyos. Amen? So remember that in everything that is happening now in our country, it is because of sin. Humindi lang tayo sa kasalanan at magbalik loob tayo sa Diyos. At papayamanin niya ang ating bansa. Amen? Amen. So mayroon kang pananampalataya
pero hindi ka naman gumagawa ng mabuti. Ano ang tawag sa pananampalatayang ganyan? Patay. Panindigan mo ang iyong pananampalataya. Ha? Loving God with all my strength means mamuhay ka ayon sa iyong pananampalataya. Hindian mo ang kasalanan. Lagyan mo ang lakas sa loob mo. Yun ang lakas. The will to say no. But always remember this, sa lahat ng bagay, doing all things for yourself, but not for the glory of God, hindi ka magtatagumpay. Sa negosyo, sa buhay, sa pamilya, sa pakikitungo mo sa kapwa, kung ang sarili mong kapakanan ang iyong layunin, hindi ka magtatagumpay. Pero pag inuna mong Diyos, ikaw ay magtatagumpay. Amen? Pag lahat ng bagay na para sa Diyos, wala nang hahadlang sa iyo. You can remove all things and all obstacles along the way. At ikaw ay pagtatagumpayan, pagpapalain ng Diyos. Amen? With all your strength also means knowing your limitations. Ang inyong hangganan, your weakness. Naalala ko na naman ito. I'll take this opportunity. Ito kasi nanay ko eh. Tatandaan nyo, huwag niyong kikimkimin ang lahat ng suliranin. Narinig niyo yun? Huwag niyong kikimkimin ang lahat ng suliranin. Meron tayong Diyos na mas makapangyarihan sa atin. Amen? 2 Corinthians 12 verse 9 says, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Amen? Do not act in fear or in anger in every situation that you will face. Huwag galit at huwag takot ang iiral sa puso mo. Alam niyo kung bakit? Recognize your weakness. Alamin niyo ang inyong hangganan para matanggap niyo ang grasya at kapangyarihan ng Panginoon. Hayaan niyong kumilos ang Panginoon sa inyong buhay. Amen? Hayaan niyong kumilos ang Panginoon sa inyong buhay sapagkat matatanggap niyo na ang kapangyarihan ng Panginoon. At sapagkat kasama natin ang Diyos, magagawa na natin ang lahat ng bagay sa mundo. Purihin natin ang Panginoon. Pagpasensyahan nyo na, mga kapatid. Sige, pwede na po kayo mumpo. Dahil tayo po ako ay nabigyan ng warning, dahil tayo po ay hanggang alas 5 lang pala dito sa ating gawain. Tatapusin ko within 5 minutes ang aking sasabihin. Tayo po ay magbabalik tanaw muna sa
ating mga narinig, hindi po magbibigay ng buod. Ang ating paksa na how do we love God? Sabihin niyo ulit, how do we love God? Ayan. Ano ang narinig niyo? Paano natin mamahalin ang Panginoon? Love God, the Lord your God, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ayan. Narinig niyo na, hello, pinapatayin na yata ako ng microphone. Narinig niyo yun? Love with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Mahirap bang gawin yun? Wala nakasagot. Mukhang hirap na hirap yata tayong gawin. Mahirap bang gawin yun? Sa totoo lang, mahirap talagang gawin yun. Kasi kung kaya natin gawin ng basta-basta yun, hindi tayo naririto, naghahanap sa Panginoon, di ba? Pero sa totoo lang, mga kapatid, hindi natin kailangan pahirapan ang ating sarili. What we need to do is give ourselves up to the Lord. And He will teach us everything sa pakikinig natin. Narinig niyo yung sinabi kanina? Pakikinig. Hear, O Israel. Makinig. Ano ang pakikinggan ninyo? Ano ang pakikinggan ninyo? Tama yan. Lahat ng pangaral ng ating Panginoon, ang buhay ni Hesus Kristo na kanyang ginanap dito sa lupa, yan na mismo ang ating gagamitin na ehemplo. Yan na mismo dapat ang ating sinusunod at sinisikap na gampanin. Ang ating Panginoon... Hello? Natatakot na ako, baka putulan na ako eh. Nasa 5 minutes na ba ako? Saglit, sorry ha. Okay. With all your heart, ang ating puso, sabi nga, consists of our desires, our emotions, and will. Our soul, the spiritual essence wherein God created that gives rise to our consciousness, to our personality, to our actions. Gives rise to our personality and actions. Our mind is a collection of everything that we hear. But dito sa isip natin, ginagawa ang lahat ng pag-iisip at ng pagdidesisyon. Tandaan nyo, pagdidesisyon. Say decision. You decide to love God. You do not just say, I love God. You decide to do it. As in, pag kayo ay pumasok sa isang relasyon, sinabihan lang kayo na mahalin mo to. Diba? Kasalan mo to. Buong buhay mo, ibigin mo yan. Magagawa mo ba yun? Bakit? Because it is not your own decision. God gave us free will. And He will not take it away from us. Free will. Sabihin niyo, free will. Hinahayaan tayo ng Diyos na pumili para sa sarili natin. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Isipin niyo, sa sobrang pagmamahal sa atin, pababayaan tayo na kung ano-ano na lang natin. Pero, in the better side of it, hinihintay tayo ng ating Panginoon. Anong hinihintay sa atin? Hinihintay tayong magsisi
at magbalik loob sa Kanya. Ha? Ang pang-apat ay sinabi with all your strength. Ito ang inyong kalakasan at ang inyong kakayahan. Pagsama-samahin natin itong apat na ito, your heart, your soul, your mind, and your strength. Ito ang kabuuhan ng ating pagkatao. Paano natin ngayon mamahalin ng ating Panginoon? In John chapter 14, verse 23 to 24 says, Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me." Ang paraan ng ating pagmamahal sa Panginoon, ito pong tatlong bagay na ating gagawin. Sa ating buong pagkatao, pakikinggan natin. Makinig tayong mabuti sa aral na ibinabahagi sa atin ng Panginoon, na ipinabibigay sa atin day in and day out. Ipinadadama sa atin yan ng Panginoon day in and day out. Pakikinig natin sa ating mga butihing pare, pakikinig sa ating mga butihing pangaral. Ngunit ang lagi ay hindi ang emosyon na galing sa tao. Narinig niyo yun? Ang pakikinggan niyo mismo ay yung salita na ibinabahagi na galing sa Diyos. Minsan napaghahalo-halo natin ang emosyon natin sa pangaral ng Diyos. Do not look at the man. Look towards the message of God. Hear the message of God. At narinig niyo sinabi kanina, isa puso ninyo. Isa puso. Pangalawa, magtiwala tayo sa Panginoon. Ibigay natin ang pagtitiwala natin sa Panginoon. This is how we show our love. Sa lahat ng bagay, wag kang mawawalan ng pag-asa. Do not lose hope. Christ is our hope. God is our hope. And in His love, we are loved. And is it not just and right that we give it back to them, to our Lord, God, and Savior? Tumatanda na yata ako. Pangatlo, ang pagsunod at paggawa ng lahat ng aral at ng utos ng ating Panginoon. Narinig niyo yun? Yan. Matapos mong marinig ang lahat, ano ang dapat mong gawin? Ikwento mo lang ba ulit sa iba? Ha? Kakwento lang ba natin? Ituturo mo sa kapwa mo, eto ang dapat mong gawin, eto ang dapat mong gawin. Pagdating sa'yo, anong ginagawa mo? Kapatid, dapat magbalik loob tayo sa Panginoon. Dapat lang nating gawin ang utos ng ating Panginoon. Isabuhay natin ang lahat ng pangaral at utos ng Panginoon. I will not say it is easy, because hindi dapat naman ito easy. Narinig niyo yun?
Dapat bang easy yun? Ang sinasabi ng iba, madali na lang yan. Madali nga pakinggan. Mahirap gawin. Pero, dapat natin gawin. Dahil dito natin ipinahikita sa Panginoon na tayo ay sumasamba at nagmamahal sa Kanya ng buong puso, buong spirito, buong isip at buong lakas. And finally, huwag niyo nakantahan kasi baka humaba tayo. Finally, love your neighbor as yourself. Di ba? Ang sinabi doon, the second is this, love your neighbor as yourself. There is no greater commandment than this. Yan. Yung apat na yon, kasama itong panlima na to, love your neighbor, love your neighbor as yourself. Kaya nyo bang mahalin ang kapwa nyo? Kaya ba ninyo? Pipilitin ba ninyo? Ang hirap magmahal ng kapwa, no? Isipin mo, wala nang ginawa ating kapwa kung hindi mangutya. Maging mapagmataas. Sasabihin sa'yo, wala ka naman. Diba? Lupa ka, langit ako. Pangit ka, ako. Si Brother Mike lang ang gwapo, hindi ko pwedeng sabihin yun. May timing, may time out na ako, ha? Okay. Love your neighbor as yourself. Ito yon. Pakinggan nyo, John chapter 13, verse 34 to 35. A new command I give you. Love one another as I have loved you. So you must love me. So you must love one another. By this, everyone will know that you are disciples, if you love one another. Bagamat tayo ay mga makasalanan, bagamat tayo nagkukulang, minamahal tayo ng Panginoon. Tatawag lang tayo sa ating Panginoon, hihingi ng tawad, magsisisi, Panginoon, patawarin niyo po ako. Hindi ba tinatanggap kagad tayo ng Panginoon? Ganyan rin dapat ang ginagawa natin sa ating mga kapwa. Lahat nagkukulang. Pero kailangan natin magpatawad. Kailangan natin maging pasensyoso. Ito yan. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 5. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. And it keeps no record of wrongs. Narinig niyo yun, mga kapatid? Huwag niyo lang pakinggan inyong isa puso. Ang gagawin sa isip, you decide to do these things. Be patient. Kung ang Panginoon ay naging pasensyoso sa atin, dapat tayo rin maging pasensyoso. Sabi nga ng Panginoon, not only 7, but 77 times 7. Patience, kindness, humility, and selflessness. Find your partner. Alam mo, sayang, mahaba pa eh. Find your partner. Sa kabila na lang po. Meron na kayong partner? Amen. Okay. 1 plus 1. 3. Ang sasabihin nyo, El Shaddai, I am yours. El Shaddai, I am yours.
Yan. Okay. Susunod, ang 3 plus 3. Pakinggan nyo muna lahat. Pakinggan nyo na muna lahat. Ha? Para mabilisan na natin. 3 plus 3, ang sasabihin nyo, you are mine. Mine. And 7 plus 7, ang sasabihin nyo, let us love each other with the love of the Lord. Okay. Umpisa. 1 plus 1. 1, 2, 3. You are mine. 3 plus 3. Yan. 7 plus 7. Nakalimutan na. Let us love each other with the love of the Lord. Amen. God bless you all. At mula po sa ating punong lingkod, kanyang ipinararating ang kanyang pagmamahal sa inyong lahat. Brother Mike, we love you. Amen. El Shaddai Chapter, we love you. God bless us all. God bless Amen. Thank you. At Salamat sa Diyos. my dear brothers and sisters in Christ, kailangan po natin na i-vacate as soon as possible itong church kasi po may misa na po. Please, labas na po tayong lahat.